Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Tumakas na truck driver sa malagim na insidente ng karambola ng mga sasakyan sa Quezon City. Arestado. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas sa 1.97 milyon nitong Oktubre. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakaamba na naman sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, explosive device natagpuan sa Mariveles, Bataan. Sa MBC TV Sports, Manny Pacquiao bahagi ng International Boxing Hall of Fame 2025. At sa showbiz spotted, Taylor Swift, kinilalang 2024 Global Top Artist ng Spotify. BTS, nananatiling most streamed K-pop artist. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Himas rehas ngayon ang driver ng wing van truck na nasangkot sa malagim na karambola ng aabot sa higit 20 sasakyan na pumatay sa 4 na individual sa Katipunan flyover kagabi. Depensa naman ng suspect na walan daw ng preno ang minamanehong truck. Narito ang balita ni Val Gonzales. Arestado na ng Quezon City Police District Traffic Sector 3 ang driver ng truck na sangkot sa malagim na aksidente sa Katipunan flyover kagabi. Nasa kustodiya na ngayon ng QCPD ang driver suspect na si Richard Polago Mangupag, 35 anyos. Nasukol ng mga tauhan ng Traffic Sector 3 ang suspect sa kanyang bahay sa CP Garcia, UP Campus, Quezon City. Ayon kay Polago, natakot na daw siya dahil sa dami ng nakabulagta ng mangyari ang malagim na aksidente, kaya umalis daw siya sa pinangyarihan at nagtago sa kanilang bahay. Aabot sa 16 na motorsiklo at 5 pang ibang sasakyan ang nasangkot sa karambola. 4 na ang patay habang 25 ang dugoang isinugod sa East Avenue Medical Center at iba pang mga ospital. Ilang oras ding isinara ang kahabaan ng Katipunan flyover dahil sa nagkalat na debris mula sa mga nasangkot na mga sasakyan. Ilang mga paramedics kabilang ang mula sa Philippine National Red Cross at iba pang mga rescuers ang sumugod sa flyover para tumulong. Sa pahayag ni Pulago, pababa na sila ng Katipunan flyover nang mawalan ng preno ang wing van truck. Iniwasan daw niya ang mga hilera ng mga motorsiklo hanggang sa ito'y bumangga sa isang L300 at nabangga na rin nito ang iba pang mga motorsiklo na katabi ng sasakyan. Na humihingi ng paumanhin si Polago sa mga pamilya ng namatay at nasugatan habang inihahanda na ng pulisya ang patong-patong na kasong isasampa laban sa kanya. Humihingi po ako ng dispensa sa mga nadisgrasya ko po. Kasi hindi ko naman po kagustuhan yung nangyari. Wala po. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sumipas sa 3.9% ang unemployment rate ng bansa nitong nakalipas na buwang Oktubre. Batay sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 1.77 milyong Pilipino na walang trabaho, mas mataas kumpara sa naitala noong Setyembre. Ang buong detalye tinutukan ni Wina Tesoro.
Mas tumaas ang unemployment at underemployment rate ng Pilipinas noong Oktubre kumpara noong Setyembre. Ayon kay Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa, nasa 3.9% ang jobless rate noong Oktubre kung saan mas mataas ito sa 3.7% rate na naitala noong Setyembre. Ngunit mas mababa naman ito sa 4.2% na unemployment rate noong October 2023. Nangangahulugan ito na noong Oktubre, 1.97 milyong manggagawang Pilipino ang walang trabaho na mas mataas din sa 1.89 milyon manggagawang Pilipino na walang trabaho noong Setyembre. Samantala, umakyat din ang underemployment rate sa 12.6 noong October mula sa 11.9% noong September, kung saan mas mataas din ito sa 11.7% na underemployment rate na nakita noong October 2023. Nangangahulugan ito na 6.8 milyon manggagawang Pilipino ang underemployed. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Perlhesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dapat nang humarap at magpaliwanag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kontrobersyal na acknowledgement receipts ng kanyang mga confidential fund. Ito ay kasunod ng paglutang ng iba pang kahalintulad na pangalang na hanay kay Mary Grace Piatos na una ng pinabulaanan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Magbabalita si Kyle Bulias. Naniniwala si Ombudsman Samuel Martires na dapat ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga pangalang ginamit sa acknowledgement receipts ng kanyang confidential funds. Bukod kasi kay Mary Grace Piatos, may iba pang mga pangalang lumutang sa investigasyon ng Kamara katulad ng Fernando Tempura, Carlos Miguel Owishi, Raymunda Jane Nova at Chippy McDonald na pawang hango sa mga kilalang brand sa bansa. Ayon kay Martires, dapat ipaliwanag ni VP Sara kung sino ang mga nasa likod ng mga fictitious name at bakit kinailangang gumamit nito. Karapatan niya ng taong bayan na malaman kung saan ginamit ang confidential funds, gayong iniimbestigahan na ito ng Kamara. I think it is the right of the people to know paano mo ginamit. Mhm. Pero yung saan paano mo ginamit yung iyong confidential funds, Mhm. I think it is the right of the people to know paano mo ginamit. Mhm. Pero yung saan mo ginamit during the process na ginagamit mo yung confidential fund, nag-iimbestiga ka, yun ang confidential, no? Mhm. Pero yung pag iniimbestiga ka na, tinatanong ka, saan mo ba ginamit ito? Siguro dapat ipaliwanag ng Vice Presidente, sino ba itong mga taong ito? Mhm. Kung fictitious man yon, bakit siya gumamit ng fictitious na pangalan? You have to justify that. Nilinaw ni Martires na regular namang nagsasagawa ng investigasyon ng Commission on Audit tungkol sa confidential funds hindi lamang sa OVP at DepEd, kundi pati sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay sa bisa ng isinusumite nilang quarterly report sa COA. Pero sabi ni Martires, karapatan pa rin anya ng Kamara na imbestigahan ang confidential funds ng isang ahensya basta't ito ay in aid of legislation o para sa pagpapasa ng isang batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umarangkada naman ang signature campaign ng Makabayan Bloc sa Kamara para umusad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At sa oras na makalap ang kinakailangang bilang ng pirma, ay agad itong ipapasa sa kamay ng Senado na siyang magsisilbing impeachment court. Pakinggan natin ang report ni Milky Regunan. Nagsimula ng mangalap ng mga pirma ang Makabayan Bloc sa Kamara para maabot ang requirement at agad na maitransmit sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa konstitusyon at sa House Rules tungkol sa impeachment, kakailanganin ng lagda ng 100 at 6 na mga kongresista para automatikong maitransmit sa Senado at simulan ang paglilitis. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hindi lamang ito usapin ng numero kundi ang integridad
kalidad ng serbisyo publiko at tiwala ng mamamayan. Sa panig ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, hindi ito simpleng paglabag dahil naging sistematiko umano ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Matatandaan, 75 individual ang naghain ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara at ang ground ay betrayal of public trust. Ang unang nagsampa ay iba't ibang advocacy groups at ang mag-iendorso naman ay ang grupong Akbayan. Sa susunod na linggo, inaasahan na mayroon pa umanong ikatlong impeachment complaint ang isasampa laban sa pangalawang Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magpapatupad ng maximum tolerance policy ang Philippine National Police o PNP sa oras na ituloy ng Iglesia ni Cristo ang protesta nito laban sa gumugulong na impeachment attempt kay Vice President Sara Duterte. Paniwala ng religious group, may iba pang mga malalaking problema ang bansa na dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Narito ang report ni Edniel Parosa. Tiniyak ng pambansang pulisya ang maximum tolerance sakaling ituloy ng Iglesia ni Cristo ang kinakasan nitong ikilos protesta bilang pagkontra sa tangkang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, handa ang kapulisan na tumugon sa rally ng religious organization. Pero wala umanong magiging pagbabago sa deployment ng pulisya para sa naturang pagkilos na wala rin namang petsa o lugar pa. Gayunpaman, siniguro ng PNP na magbibigay ito ng security assistance sa mga lokalidad na inaasahang pagdarausan ng aktibidad. Wala naman po tayong special na gagawin po dito kung ano po yung security deployment na inilalatag po natin kapag meron din po nagkakandak ng mga rally sa ibang grupo at ibang individual ay same pa rin po. At we also expect on the end po ng INC po na makikipag-ugnayan din po sila doon sa mga lugar na paglalahukan po nila ng kanilang mga rally. Una nang inanunsyo ng INC na susuportahan ito ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mambabatas na wag nang magsampa ng impeachment complaint kontra kay VP Sara. Sa kabila nito, 2 impeachment complaint na ang nayahabla sa Kongreso sa pamamagitan ng pag-endorso ng Akbayan Party List at Makabayan Bloc. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kapit lang mga kapwa motorista, inaasahan ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng G-centimo hanggang 30 sentimo ang kada litro ng gasolina, habang maaring maglaro sa 40 centavos hanggang 70 centavos ang rollback naman sa kada litro ng diesel at 40 hanggang 60 centavos sa kerosene. Ayon kay Romero, resulta ang taas presyo ng walang kasiguruhang geopolitical climate sa gitnang silangan, partikular ang giyera sa pagitan ng Israel at Hezbollah Group. Gayon din ang pagkaantala ng pagpapadami sa output ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC+. Early Christmas gift ang natanggap ni pambansang kamao Manny Pacquiao matapos mapasama ang kanyang pangalan sa boxing legends na kabilang sa International Hall of Fame Class of 2025. Ang mga detalye ay aking kinugtukan sa report na ito. Kabilang ang pangalan ni pambansang kamao at boxing legend Manny Pacquiao sa mga listahan ng International Boxing Hall of Fame para sa Class of 2025. Sa anunsyo ng International Boxing Hall of Fame and Museum, kasama ng 45-year-old boxing champ ang 13 iba pa sa gaganaping induction rites sa Hunyo ng susunod na taon. Sa isang pahayag, maituturing ito ni Pacquiao na wonderful Christmas gift at sinabing masaya siyang mapili para sa highest honor sa boxing. Magugunit ang taong 2021 nang magretiro si Pacman sa professional boxing, kasunod ng kanyang 72-fight career with 62 wins, 8 losses, and 2 draws. Kabilang sa mga nakuha nitong titulo ay ang flyweight, super bantamweight, featherweight, super featherweight, lightweight, super lightweight, welterweight at junior welterweight. Pero hindi nito tuluyang iniwan ng boxing spotlight dahil ilang exhibition matches din ang sinalihan nito. Maliban dito, gumawa rin si Pacquiao ng pangalan sa labas ng boxing ring matapos maupo bilang senador at tumakbo sa pagkapresidente taong 2022. Samantala,
Narito ang listahan ng mga pangalang kabilang sa Class of 2025. Sa aming pagbabalik, tapatan ng Lasal at UP sa finals ng UAAP Season 87 Men's Basketball, kasado na sa linggo. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Provincial buses papayagan ng dumaan sa EDSA ngayong holiday season mula December 20 hanggang January 3. Batas para sa pagtatayo ng evacuation centers sa bawat munisipalidad. Nilagdaan na ni PBBM. Sa MBC TV Sports, tapatan ng Lasal at UP sa finals ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Kasado na sa linggo. Sa Showbiz Spotted, renewal of vows ni Bianca Gonzalez at JC Intal isinabay sa kanilang 10th wedding anniversary. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, muling papayagan sa EDSA ang mga provincial buses ngayong panahon ng holiday season. Ang buong detalye ihahatid sa atin live ni Edniel Parosa. Edniel, kailan sisimulan yan? Papayagan ang babaan sa EDSA higit sa 2,000 pamprovincial bus ngayong holiday season. Yan ang napagkasundoan sa pulong ng MMDA at grupo ng mga provincial bus sa lungsod ng Pasig kaninang umaga. Kaugnay ito ng hirit ng Provincial Bus Operators Association o PBOA sa pangunguna ni Alex Yage para makatulong sa pagdagsa ng mga pasaherong magsisiuyan sa mga lalawigan. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, ipatutupad ito mula Disyembre 20 hanggang sa Enero 3, pero hindi pa rin maaring magtago sa mga bus sa EDSA kung saan hanggang Cubao lamang yung mga galing norte habang hanggang Pasay City lamang ang mga galing sa south. Papayagan po namin kayo ng December 20 hanggang January 3 na dumaan sa EDSA, pero yung normal rule po natin na bawal ang tawid. Limitado ang pagpapadaan ng provincial buses o sa provincial buses mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa mga nabanggit na petsa. Maliban na lamang yan pagsapit ng December 26 hanggang sa Enero 2 kung saan babadaanin ng mga ito 24/7 sa loob ng buong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Kaugnay niyan, magpapakalat ang Philippine National Police o PNP na higit sa 14,000 pulis sa buong bansa para sa holiday season. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, higit 8,000 rito ang tatao sa Metro Manila. Epektibo na rin sa December 15 ang no-leave policy ng PNP para sa holidays hanggang 3 Kings sa Enero. Nilinaw naman ni Fajardo na walang namomonitor na matindi o seryosong banta ang PNP. Paglipas ng Christmas season, formal namang magsisimula ang election period sa Enero 12. Sa iba pang mga balita, bilang paghahanda sa mga darating na sakuna, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas para sa pagpapatayo ng evacuation centers o para sa bawat lokal na pamahalaan sa buong bansa. At kasabay nito, nagbigay na rin ng go signal ang Pangulo na magtatakda ng moratorium sa mga student loan tuwing may kalamidad. Ang mga detalye ihahatid ni Leth Narciso. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Ligtas Pinoy Centers Act at ang Student Loan Payment Moratorium. Layo ng Republic Act 12076 na magbigay sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa ng evacuation centers na idinisenyo para sa emergency sheltering. Sa kanyang talumpati sa signing ceremony sa Malacanang, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pangailangan sa ganitong pasilidad sa harap ng mga hamon ng climate change. We need to ensure that the evacuation centers sufficiently respond to the needs of our people affected by calamities and other such emergencies. Investing in these climate-resilient facilities must be the norm
For we are not only protecting the people's lives, but also capacitating our local government units to respond, to reduce, and to manage the risks of disasters. Batid ng Pangulo ang matagal ng issue sa paggamit sa mga paaralan bilang evacuation centers na dapat sana ay para lang sa kapakanan at pagkatuto ng mga estudyante. Kaugnay naman sa pagsasabatas ng Republic Act 12077, sinabi ni Pangulong Marcos na nararapat lang na tulungan ang mga estudyante at kanilang pamilya sa panahon ng krisis. Sa ilalim ng bagong batas, suspendido muna ang pagbabayad ng student loans sa panahon ng kalamidad. The benevolence of this law allows the disaster-affected students and their families to have a breathing space as they recuperate and rebuild their lives. It is our hope that this law will help lessen the financial burden off of our students' shoulders as they continue their schooling. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, tulad kahapon, shearline pa rin ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa eastern section ng Luzon. Bunsod nito, patuloy na makakaranas ng kalat-kalat na thunderstorms ang mga probinsya ng Cagayan at Isabela, pati na rin ang malaking bahagi ng Cordillera. Hanging amihan naman ang nagdadala ng mga pag-ambon sa isla ng Batanes at bahagyang malamig na temperatura sa Ilocos Region. For the rest of Luzon, including Metro Manila, asahan na partly cloudy to cloudy skies na may pulo-pulong pag-ulan. Samantala, sa Visayas at Mindanao, magiging maalinsangan, lalo na ngayong tanghali na susundan naman ng localized thunderstorms mamayang hapon at gabi. At ngayong sasalubungin naman natin ang weekend. Ano nga ba ang dapat nating asahan? Simula bukas, bahagyang aakyat ang shearline at magpapaulan na sa Batanes at Babuyan Islands. Pero sa Lunes ay bababa itong muli at magpapaulan sa malaking bahagi ng Kabikulan. Muli ring manunumbalik ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magpapaulan naman sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa pinakuling pagtaya ng Pag-asa, walang bagyo ang tinatayang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility within the next 5 days. Pero hindi inaalis ang tsansa na may mabuong low pressure area along the ITCZ. Yan muna ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Biyernes. Happy weekend po sa ating lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna ng mga serye ng demandahan laban sa celebrity endorsers, naniniwala si Senate President Chis Escudero na hindi dapat sila idinadawit kung sakaling magkaproblema sa mga produkto na kanilang ine-endorso. Ayon kay Escudero, magkakaroon lamang sila ng liability kung nagbenta rin sila ng shares ng kumpanya. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Walang kinalaman ang sino mang endorser gaya ng mga politiko, artista, singer o sports personality kapag nagkaproblema ang mga produktong kanilang iniendorso kaya't hindi sila dapat kinakasuhan. Ito ang pananaw ni Senate President Francis Chis Escudero kasunod ng mga kontrobersyal na kaso ng ilang celebrity na nakulong matapos kasuhan. Paliwanag ni Escudero kung ang isang celebrity ay product endorser lamang ay wala itong liability kapag nagkaproblema ang produkto. Ang kaibahan lang ay kung hindi lang siya endorser kundi nagbenta rin siya ng shares ng kumpanya. Ito ang sinasabing paglabag sa Revised Securities Act dahil bago magbenta ng shares ng isang kumpanya ay kailangan muna ng lisensya. Para kay Escudero, sapat na ang batas para dito ngunit kung iba ang pananaw ng kanyang mga kasamaan sa Senado ay bukas itong pag-usapan ang bagay na ito. Payo nito sa mga product endorsers gaya ng ginagawa ng kanyang may bahay na si Miss Heart Evangelista ay pinarerepaso muna sa kanya ang kanyang mga kontrata. Una nito ilang mga celebrity endorsers ang kinasuhan dahil nagka-problema ang mga produktong kanilang ini-endorso. Pinakauli na nito ay si Neri Naig Miranda na nakulong ng ilang araw ngunit nakalaya din sa bisa ng piyansa. Para sa akin, sapat yung batas. Ihiwalay mo ang ordinaryong endorser sa endorser na partner pa. Ang aligasyon ay, remember, complaints are based on allegations that need to be proved in court. So ang aligasyon ay, maliban sa endorser, partner.
may kasama sa korporasyon o kumpanya. So, ang rason kung bakit sila kinakasuhan, hindi dahil endorser sila. Dahil bahagi sila di umano ng kumpanya. A mere endorser should not be liable to any scams that will happen doon sa restaurant o doon sa negosyo o doon sa business. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman ng Estados Unidos, sumunod ang bansang Japan na nagpahayag ng pagsuporta sa Pilipinas matapos ang naging pangharas ng China sa mga barko nito sa West Philippine Sea. At kasabay nito, magbibigay ng higit 10 milyong dolyar ang Japan upang palakasin ang security at surveillance ng bansa sa nasabing disputed territory. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Japan. Pumirma sa isang kasunduan ang Japan at Pilipinas para sa ibibigay na security assistance ng kalapit na bansa na aabot sa 1.6 billion yen o mahigit 10 milyong dolyar. Ang naturang tulong ay layong palakasin ng maritime security at surveillance capabilities ng Pilipinas bilang tugon sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, kinumpirma naman ng global movement na Amnesty International na isang genocide ang pag-aatake ng Israel laban sa mga Palestinians sa Gaza, kung saan umabot na sa higit 1,000 katao ang nasawi. Matatandaan naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant upang imbestigahan ang mga pinsalang naidulot ng gyera. Sa iba pang balita, mananatili pa rin sa pwesto si South Korean President Yoon Suk-yeol sa kabila ng mga ipinapato na impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa kanyang ruling party, tututol sila sa impeachment motion na inihain ng oposisyon matapos ang kanyang nakakagulat ngunit maikling pagdedeklara ng martial law sa kanilang bansa. At iyan ang 1 minutong hatid ng mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Talaga nga namang love is in the air para sa mag-asawang Bianca Gonzalez at JC Intal. Ang TV host at former PBA player nag-renew ng kanilang wedding vows. Ang kilig moments panoorin sa Showbiz Report na ito. Kasabay ng kanilang 10th wedding anniversary, muling naselyuhan ang pag-iibigan ni Bianca Gonzalez at JC Intal. Ang kanilang renewal of vows ginanap sa El Nido, Palawan, kung saan din sila nagpalitan ng matamis na I do taong 2014. Siyempre, present dito ang kanilang daughters na sina Lucia and Carmen. It's been 10 years since we started this amazing journey together, just the two of us. It's really incredible how love multiplies when our daughters, Lucia and Carmen, enter their lives. Sa isa namang post, matamis na mensaheng every year I love you more and more ang ipinaabot ng TV host sa former PBA player. 10 years ago when we got married, I already thought I knew what love meant. Hindi pa pala. Today, 10 years after we said I do, I can confidently say I know more what love means. Kung matatandaan, 2019 o kasabay naman ng kanilang ika-5 anniversary, nag-renew din sina Bianca at JC ng kanilang wedding vows. At sa aking pagbabalik, alamin kung sino ang most streamed artist kainin ng top songs ngayong taon ayon sa isang music streaming platform. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Vloggers na sangkot sa pamamaril at pagpatay sa migratory birds, kakasuhan sa NBI at DENR. Sa MBC TV correspondents, 7 NPA na napatay sa operasyon sa militar o ng militar sa Northern Samar, nailibing na ng walang nag-claim na kaanak. Sa trending and viral show, video entries ng netizens sa Dancing Plague explanation, kinaaliwan. Sa MBC TV Sports, tapatan ng Lazal at UP sa finals ng UAAP Season 87 Men's Basketball, kasado na sa linggo. At sa Showbiz Spotted, Taylor Swift, kinilalang 2024 Global Top Artist ng Spotify at BTS,
Kinilala naman bilang most streamed K-pop artist. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakipag-ugnayan na si dating Candaba Mayor Jerry Pelayo sa National Bureau of Investigation o NBI para panagutin ang mga vlogger na namaril sa migratory birds sa Candaba Swamp. At kabilang anya sa mga tinatarget ng vloggers ay ang endangered Philippine wild duck na tinatawag ding dumara. Nagbabalik si Val Gonzalez. Nagpasaklolo na sa National Bureau of Investigation o NBI si dating Candaba, Pampanga Mayor Jerry Pelayo para tukuyin ang mga vloggers na nagtutungo ng Candaba Swamp para pumatay ng iba't ibang uri ng migratory birds. Labis na ikinagagalit ni ex-Mayor Pelayo ang lantarang pamamaril ng mga animal hunter na vloggers na ikinauubos na ng mga ibon na dumarayo sa lugar. Kabilang aniya sa tinatarget na mga vlogger ang pagpatay sa Philippine wild duck na kung tawagin sa Pampanga ay ibong dumara. Ang Philippine wild duck ay isa sa itinuturing na endangered species ng ibon na nasa red list ng International Union for Conservation of Nature. Sa isang press conference sa Quezon City, 12 mga account na ng mga vloggers ang natukoy ng kampo ni Pelayo na responsable sa pagpatay ng mga ibon. Ikinalulungkot ng dating alkalde na ginagawa ito ng mga vloggers para lamang aniya sa views at pandagdag followers bukod pa sa ginagawa itong pulutan. Hindi mo nakatulog yan. Imagine mo, 9 years kong pinuproteksyonan yan. Nag-start sila ng konti hanggang dumami. Ngayon dumami, kakainin mo, papatayin mo, i-YouTube mo lang. Si Pelayo ang nagsulong ng Ibon Ebon Festival, ang kauna-unahang bird-watching festival sa Candaba Swamp sa Pampanga na inumpisahan nung siya pa ang alkalde noong 2008. Dahil dito, inihahanda na ng mga abogado ni Pelayo ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act laban sa tinawag niyang mga kriminal na mga vlogger. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagtutugma ng theoretical at practical na kaalaman, ito ang nakikitang paraan ng trabaho party list upang tiyakin na may akmang skill set ang mga empleyado sa pagpasok nila sa corporate world. Kaya naman, balak isulong ng partido ang curriculum alignment at karagdagang work immersion sa mga eskwela. Nagbabalik si Edniel Parosa. Naniniwala ang trabaho party list na mahalagang matugunan ng agwat ng pagiging book smart sa paaralan at sa actual skills sa pagiging street smart sa trabaho. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng grupo, suportado nila ang kasunduan ng Department of Education at Private Sector Jobs and Skills Corporation patungkol sa comprehensive work immersion experience sa mga senior high school student. Layunin ng programang ito na mabigyan ng mga mag-aaral na pagkakataong makapag-internship at masanay sa mga praktikal na trabaho at skill set para sa workforce. Isinusulong din ng trabaho party list ang curriculum alignment upang matiyak ng SHS ay naayon sa industry standards. Hindi maging exclusive, no? Diploma o diskarte. Pwede itong maging diploma at diskarte, no? So, ang trabaho party list nagbibigay ng mga programs, mga activities para matulungan not only yung senior high students, yung mga nakapagtapos, but also out of school youth para pantay-pantay na oportunidad para sa lahat. Bukod dito, binigyang diin ng trabaho party list ang suporta sa mga programa gaya ng Alternative Learning System ng DepEd, Testa Tech Voc Trainings at DTI Youth Entrepreneurship Program. Nanawagan ng trabaho party list sa mga SHS students at out of school youth maging sa iba pang kabataang maging bukas sa mga oportunidad na makatutulong sa kanilang pag-unlad at pagpasok sa workforce. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang balita, natagpuan ng mga otoridad ang isang explosive device o pampasabog sa Mariveles, Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang pampasabog ang natagpuan sa Doña Nene, Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan. Naiulat ito sa mga otoridad bandang 3:30 ng hapon kahapon. Ang pampasabog ay nadiskubre ng isang nagngangalang Reynaldo Salas, residente na naturang lugar. Agad na nakipag-ugnayan ang Barangay Alas Asin sa Mariveles Municipal Police Station at sa Bataan Police Explosive and Canine Unit, PECO, upang matiyak ang ligtas na pagguha at pag-iimbak na naturang pampasabog. Pinangunahan ito ni PEMS Randy Talento ng Bataan PECO ang operasyon kung saan matagumpay na na-recover at ligtas na na-rescue ang isang 76mm high explosive projectile na may fuse. Dinala ito sa tanggapan ng Bataan PECO para sa masusing pagsusuri at wastong disposisyon alinsunod sa mga hakbang para sa kaligtasan ng mga nakakarami sa lugar. Patuloy na pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na agad iulat ang anumang kahinahinalang bagay para maiwasan ang anumang insidente. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang kumuhang pamilya sa nasabing mga NPA, kabilang ang dalawang mataas na opisyal o leader sa nalunsad na operasyon ng 19th Infantry Battalion sa kampo ng mga ito sa Barangay Paculas, Navas Norte, Samar noong nakarang December 2, ilang araw matapos na mapatay ang 7 miyembro ng NPA. Kahapon ay nilibig na ang mga ito. Mismo naman ang local government unit ng Las Navas na pinamumunuan ni Mayor Arlito Tan, chairman ng Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang nagbigay ng disenteng libing. Ilang araw na inihimlay ang 7 bangkay ng nasabing NPA sa Las Navas Sports Complex upang maklaim sana ng kanilang mga pamilya. Ngunit walang kumuhang pamilya o ni isang pamilya dito. Pahayag ng mayor, hinatid ang mga labi sa kanilang huling hantungan ng may dignidad bilang pagpapakita ng malasakit sa kanilang mga pamilya. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinalaw sa hospital at binigyan ng pagkilala ni Police Brigadier General Lou Evangelista, PNP Region 1 Director, si Police Master Sergeant Heribert Plares ng Binalunan Police Station at ginawaran ng medalya ng sugatang magiting. Kasama ni Brigadier General Evangelista sila Pangasinan Provincial Police Director Colonel Rolifer Capocyan at Binalunan Chief of Police Major Simon Paiking nang ipagkalob ang medalya sa harap ng kanyang magulang at asawa. Matatandang nasugatan si Plares sa isang operasyon sa isinagawang pagtugi sa armadong robbery suspect sa Binalunan noong nakarang linggo. Nakaenkwentro nito ang isa sa mga suspect na nagtangkang tumakas kung saan ay pinagsasaksak si Plares sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nabaril naman niya ang suspect na kinilalang si Antonio Bagay sanhin ng kanyang pagkamatay. Kasalukuyan pang nagpapagaling si Plares sa hospital na nagtamo ng 3 saksak sa likod at dibdib. At bukod sa medalya ng pagkilala sa katapangan at dedikasyon ni Plares sa kanyang tungkulin, pinagkaloob din sa kanya ang ranggong Chief Master Sergeant at cash na panggastos sa hospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siguradong dumaan na sa feed ninyo ang video kung saan mayroong sumasayaw na isang tao na nadagdagan pa ng isa hanggang sa grupo na silang animo hindi tumitigil sa pag-indak. Ang bagong challenge na yan mula sa TikTok video explanation tungkol sa nangyaring dance plague noong 1500s. At hindi ito nakaligtas sa malikhaing isip ng mga netizen nang i-reenact ang unresolved mystery sa paraang nakakatawa at nakakaaliw. Kung sino ang mga nakijoin sa trend na iyan, alamin sa report ni Rovic Manuel. Marahil marami sa atin ay nakapanood na o nakakita na ng content ng TikTok creator na si Zack D. Films, kung saan tampok ang mga hindi pangkaraniwang istorya noong sinaunang panahon o mga random fact tungkol sa iba't ibang mga bagay.
Ngunit ang mas nakahook sa atensyon ng netizens ay ang unresolved mystery na ito noong 1518 na tinatawag na dancing plague. A woman stepped into the street and began to dance uncontrollably in 1518. She danced for days without stopping. Insidente ito noon sa siyudad ng France kung saan ang isang babae ay bigla nilang sumayaw mag-isa sa daan nang wala sa kontrol. Nagtagal ito ng ilang araw hanggang sa dumami na ang gumaya sa kanya na tila wala na rin sa sarili dahilan ng pagkasawi pa ng ilan. Ang tema na yan ang nagpasimula sa panibagong trending sa TikTok gamit ang audio nito. May isa munang sasayaw sa barkada o grupo at unti-unting madadagdagan ng mga sasayaw kalintulad sa nangyaring dancing plague. Tila naging plague nga dahil maraming netizen ang pumasa sa challenge na ito. Habang ang iba ay todo bigay sa pagsayaw, she danced for days without stopping. And soon, others joined her. Over 50 people were swept up in the bizarre dancing frenzy. She danced for days without stopping. And soon, others joined her. Over 50 people were swept up in the bizarre dancing frenzy. Ang ilan naman ay nilaro tila ang kanilang atake. Women stepped into the street and began to dance uncontrollably in 1518. She danced for days without stopping. And soon, others joined her. Over 50 people were swept up in the bizarre dancing frenzy. The dancers moved with such intensity. Patunay talaga kung saan ang trending, tiyak hindi magpapahuli ang mga Pinoy. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, mga kulay na green at maroon pa rin ang ating matutunghayan sa finals ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Kasado na kasi ang muling pagtatapat ng LaSalle Green Archers at UP Fighting Maroons sa paparating na linggo. Ang mga dapat malaman sa Taft versus Katipunan rematch, alamin sa report na ito. Pamilyar na powerhouse teams ang muli nating matutunghayan sa finals ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Sa pangunguna ni reigning MVP Kevin Kiambao, susubukan ng De La Salle University Green Archers na madepensahan ng kanilang korona mula sa University of the Philippines Fighting Maroons. Magugunitang sa elimination round pa lang, minamarkahan na ng dalawang kagustuhang makabalik sa finals matapos consistent na masecure ang unang dalawang spots sa standing. Nakuha ng Archers ang top seed with 12-2 record habang hindi naman nalalayo rito ang naitala ng Fighting Maroons with 11-3. Sa dalawang beses na pagharap ng dalawang koponan sa round 1 at 2 ng eliminations, dalawang beses din na naig ang lakas ng LaSalle. Sumabay pa ang pilay sa lineup ng UP kung saan absent sa unang laban ang star player na si JD Kagulangan at wala naman sa second game ang big man na si Kentin Milora Brown. Para muling makapasok sa finals, kinailangang talunin ng green jerseys ang Adamson Soaring Falcons sa semifinals with dominating 70-55 score, habang hinarap naman ng UP ang University of Santo Tomas Growling Tigers with 78-69. Sa linggo, December 8, magsisimula na ang tapatan ng bagong UAAP rival sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Nasusundan ng Game 2 sa Miyerkules, December 11 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, at Game 3 naman sa December 15, araw ng linggo. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nitong mga nakalipas na araw, kanya-kanyang flex ang netizens ng kanilang Spotify Wrapped. Ngayon naman, inilabas na ng naturang music streaming platform ang listahan ng mga nangunang album, song at artist ngayong taon. Kung sino-sino sila, narito sa aking Showbiz Report. Hawak pa rin ni pop superstar Taylor Swift ang corona bilang global top artist ng Spotify. Sa taong ito, humakot lang naman ng mahigit 26.6 billion global streams ang award-winning singer-songwriter. See you there. Habang itinanghal bilang most streamed album globally ang The Tortured Poets Department Deontology. Pero hindi lang yan dahil nakapasok din dito ang 1989 Taylor's version at Lover.
Sa listahan ng top 10 artist, pumangalawa kay Taylor si The Weeknd. Nasa third spot ang rapper-singer na si Bad Bunny. Number 4 si Drake. At panglima si Billie Eilish. Samantala, I'm working late 'cause I'm a singer. You heard it right. Ang Gandang Espresso ni Sabrina Carpenter ang number 1 sa top 10 songs globally ngayong 2024 ayon sa music streaming platform. Habang sa mundo naman ng K-pop, bagamat karamihan sa kanila ngayon nagsiserve sa military, nanguna pa rin sa listahan ng Global Top K-pop Artist of the Year ang BTS. Habang ang members naman itong sina Jungkook, Jimin at V ang nakakuha ng 2nd, 4th, and 7th spot. Pumangatlo ang Stray Kids, panglimang New Jeans at number 6 ang Blackpink. Para sa MBC TV Network News, ito mga showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kayo ba, Rose and Yuel, sino ang top artist niyo? Balik sa inyo. Parang yan yung pinag-uusapan lang natin yan. Sino ba sa'yo, Rose? Ay nako, gusto mo bang masabi natin on na live? Meron kasing mga Spotify na ngayon na hindi mo makikita kasi hindi legal yung ginagamit na app. Pero malalaman natin yan sa ating social media accounts. Kaya follow nyo rin kami sa aming Twitter at iba pang social media accounts para masundan nyo rin po kami off-cam. At yan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Biyernes. Bago tayo magpaalam, meron na lang tayong 19 na araw, 19 days bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At sa ngalan ni Miss Karen Oyong, ako po si Rose Babiera. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.